Corinthians chapter 9, verse 8. 2 Corinthians chapter 9 and verse number 8. Okay, I'm going to read this verse. 2 Corinthians chapter 9, verse number 8. And God is able to make all grace abound toward you, that ye all always having all sufficiency in all things, may abound to every good works. Turn again in Psalm 112, verse 1 and 3. Psalm 112, verse 1 and 3. Psalm 112, verse 1. Praise ye the Lord, blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in his commandments. His seed shall be mighty upon the earth, the generation of the upright shall be blessed. Verse number 3. Wealth and riches shall be in his house, and his righteousness endureth forever. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, for this church. Thank you, Father, to every pastors, church members, and workers that are here in this building. Lord, I pray that you will bless us, and you will open our hearts and our mind to understand thy word, and you continue to challenge us to obey this great command, spreading the gospel to all the world. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. Ako po ay isang Cebuano. Alam mo naman yung mga Cebuano kung magsasalita, parang palaging galit. Di ba? Pero kami mga Cebuano, advance kami. Alam ba nyo yan? Kasi pag sabihin langgam, sa inyo gumagapang, pero sa amin lumilipad na. No? At pag sabihin lingkod, sa inyo nagtrabaho pa. Sa amin, ano na? Umupo na. So, basta pag Cebuano, advance yan. Okay? So, salamat po. It is a great privilege for me that nandito po ako sa church na ito. I pray to the Lord that, you know, sometimes, parang ano ako takot na takot magsalita, lalo na pag mga pastor ang kaharap ko. Gusto ko lang yung mga, yung hindi pastor, kasi mahirap mag-preach sa mga pastor. But, you know, dahil po, ito po ay isang pribileo, so nandito po ako, and I hope and I pray that, you know, God is, gawin po ako ng Panginoon na maging blessing po sa inyo. Okay? Every year, we encourage our people to give more for mission. And right, in our church, I always say every year, at least you increase your giving 5%. Because I believe giving is the secret of blessing. Amen? Ayaw natin yung mga members natin ay, ano po sila? Yung pagbibigay nila, bawasan nila. We want that every year, they will increase their giving. And, minsan naisip natin kung kaya ba natin ipagpatuloy na magpadala ng mga missionaries sa ibang bansa in spite of all the problems that we have today at sa lumalaking pangangailangan nilang support. Can you imagine every year makita na there's new missionaries? Minsan po ang natamaan yung mga sabihin nating tama ba yun? Yung matagal na missionaries. Kasi karamihan po sa atin, pag mayroong bagong missionary, kukunin natin yung support sa kanila, ilipat natin sa bago. I'm right? Pero hindi dapat ganoon. We need more because God is able. Ano naman yung mga matagal na missionaries, kailangan na din nilang bumalik at mag-deputize na naman kasi lumiliit yung mga support nila. But you know, kailangan natin i-increase yung support natin because God is able. And then, para sa akin, so naisip natin, kaya ba kaya natin yung every year we need to increase our support? Para sa akin, kayang-kaya natin. Amen? Because God is able to bless us more. If we trust Him, God is able to make all grace abound toward us. God is powerful. Mission giving can't make you poor. Hindi po maging pobre po tayo sa pagbibigay sa misyon. Because mission giving is God's way of blessing us.
And God is able to give us more wealth for mission. Now, if we will use what we have today, then God is able to bless us in the future. Now, the title of the message, God is able to give us wealth for mission. God is able to give us wealth for mission. Mission giving cannot make us poor, because mission giving can make you wealthy. Amen? Parang hindi kayo naniniwala eh. Okay, number 1, the promise of wealth. Now, God promised to bless us materially because of the gospel. He promised to give us wealth if we obey Him and trust Him in our giving. God promised to supply our needs. God is concerned for the needs, not our wants. Hindi po concern ang Panginoon sa anong gusto natin, but He's concerned to supply your need. God is concerned about the need of world mission, not our worldly vision. It is a plan of God. Number 1, it is a plan of God. It is God's plan to give us wealth for mission. In Psalm 112, verse 1 and 3. Psalm 112, verse 1 and 3. Praise ye the Lord. Blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in His commandments. His seed shall be mighty upon the earth. The generation of the upright shall be blessed, meaning the Christian. Verse number 2. Verse number 2. His seed shall be mighty upon the earth. The generation of the upright shall be blessed. Verse 3. Wealth and riches shall be in his house, and his righteousness endureth forever. Okay? Now, God is able to give us wealth and riches in order to be used in world mission. It is God's plan. Ito po ay plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos na tayo po ay makasupport sa world mission. And then, kailangan po natin hindi matakot sa pag-increase sa support natin. We need that. The needs of world mission every year, nag-increase po. Ang kailangan po natin, we acknowledge that God is able. Hindi po natin kaya pa, pero ang Panginoon, kaya niya tayong ipagpala. World mission is God's plan, and He promised to bless us if we are willing to give for mission. Number 2, it is the power given unto us. God is able to give us power to get wealth when we obey God. In our giving, God wants to bless us because of mission. In Deuteronomy chapter 8, verse 18. Deuteronomy chapter 8, verse 18. Sabi dito, but thou shalt remember the Lord thy God. Thou shalt remember the Lord thy God. For it is He that giveth thee power to get wealth. Sabi ng Biblia, it is He, ang Panginoon po, ang magbigay ng kapangyarihan na tayo po'y maangkin natin yung wealth para sa misyon, that He may establish His covenant. It's very clear, which He sware unto thy fathers, as it is this day. Now, Christian, wala tayong magawa. Pastors, wala tayong magawa. Hindi tayo aasinso, hindi tayo pagpalain ng Diyos kung hindi tayo bibigyan ng Diyos ng kapangyarihan na umasinso. Okay? Walang silbi ang katalinuhan natin, ang kagwapuhan natin, kapag wala ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. God will give you wisdom, Christian. When you give for mission, ang Panginoon po, ibigay niya sa iyo ang katalinuhan, ang kaalaman, how to get more wealth for mission. Kasi po kung gusto na nating magkapira, kung mamatay tayo, maski isang sentimo, hindi na natin madala sa langit yun, di ba? It's useless. But when you have the money and you invest it to the Lord, every soul gets saved, yun lang ang madala natin sa langit. It is God who giveth the power to get wealth, that He may establish His covenant. God giveth us power to get wealth, to establish His word. Gusto ng Diyos na ikaw ay mayaman.
para gamitin ang pera mo para sa Kanya. Marami pong mga tao, akala nila, marami tayong pera, di ba? No, di ba? Pero hindi nila alam na pag mayroon tayong pera, pinagamit natin sa Panginoon. Mayroong mga tao na masamang tao, sabi nila, na gusto sila manghingi sa akin ng pera kasi narinig nila na marami akong tinutulungan ng mga church building, pero hindi nila alam na lahat na ibinibigay ko na eh. Wala na natira. So, God has, He giveth us power to get wealth. Kung sumunod lang tayo sa salita ng Diyos. So therefore, sana hindi tayo matakot sa pagbibigay. God giveth us power to get wealth to establish His work. Ang pagbibigay sa misyon, nagbibigay ng kapangyarihan na tayo'y umunlad sa buhay natin. Mission giving can make you poor. Hindi totoo na yung church na naghihirap dahil sa misyon. I heard it. Kasi naghihirap yung church namin, kasi ganito, naghihirap yung church na yan. Hindi totoo yan. God is able to bless us when we obey God. Mission giving can make you poor, but it gives you power to get wealth. Tiningnan ko yung mga members namin na nung una hindi makapag-aral ng kanilang anak sa kolehiyo, but they start giving their mission giving. Some of them, they're giving 20,000 a month. Mahirap lang po sila. Pero nakita ko sa buhay nila, pinagpala po sila sa Panginoon. Kasi po, ang Panginoon ang magbigay ng kapangyarihan sa ating lahat if we obey God. Pero alam naman ng Panginoon eh. Minsan, Lord, bigyan mo ko ng ganito para ito sa gawain mo. Pero alam ng Panginoon, hindi totoo yan. Di ba? Kung nakita ng Panginoon ngayon, if you have, a small amount of money and then you can sacrifice to the Lord, if you have 100, then pwede ka bigyan ng Panginoon ng 1,000 na mabigay mo. Pero sabi mo, Lord, if you give me a million, then I'm willing to give the half of it for your work. Pero yung 100 mo, hindi mo kaya ibigay. Number 3, it is a present of God unto us. Wealth, it is a present of God unto us. Every wealth that we have from God, it is a gift of God to us. Ecclesiastes chapter 5 verse 19. Ecclesiastes chapter 5 verse 19. Every man also to whom God hath given riches and wealth, hath given him power to eat thereof, and to take his portion, and to rejoice in his labor. This is the gift of God. It is a gift of God. Wealth, it is a gift of God. Yung trabaho mo, yung pera mo, it is a gift of God. Huwag mong sabihin, dahil sa akin ito. Kasi masipag ako. Kasi matalino ako. It is a gift of God. Kung makita ng Panginoon, yung nandahilan na hindi ka nag-serve ng Panginoon, yung business mo, someday, kunin yan ng Panginoon. Pero nakita ng Panginoon, lahat na pira mo, lahat na kayamanan mo, gusto mong ipagamit sa Diyos, dagdagan yan ng Panginoon because it is a gift of God. God is preparing a gift of wealth and riches to those people who are willing to give sacrificially for the sake of the gospel to establish His covenant. Gusto ng Panginoon na tayo po ay willing to sacrifice to God. Pero marami pong Kristiyano na ayaw nila magpagamit ng Panginoon sa kanilang sariling pira. Gusto nila, sila po ay magbigay hindi sa sarili nilang pera. Diba maraming Kristiyano na dyan? Ang gusto lang nila, yung iba magbigay, pero sa kanila ayaw nila. May isang hari na nagdiriwang sa kanyang kaarawan. So may isang hari, mayaman na hari. So nagdiriwang siya sa kanyang kaarawan at inutusan niya ang lahat na pulubi sa palasyo niya. Inutusan niya ang kanyang sundalo na kunin ang lahat na pulubi. Iipunin sila doon sa kaharian niya. Papuntahin silang lahat sa palasyo para magdiriwang siya sa kanyang kaarawan. At
inutusan niya na mga pulubi magbigay sa kanya ng gift. May mga pulubi na nagagalit. Sabi nila, tayo'y mahirap, ang hari ay mayaman. Bakit tayo magbibigay? At may mga pulubi naman na masaya, sabi nila, ito na ang pagkakataon na tayo'y makapunta sa palasyo at makita natin ang hari. And they said, what a privilege to offer a gift to our great king. Pero may mga pulubi na galit na galit. Ano? Pulubi tayo, mahirap tayo, ang hari ay mayaman. Bakit inutusan tayo magbigay ng gift sa hari? Now, ang mga pulubi na galit, kasi wala silang magawa, hari. Takot sila. So, nagbigay lang sila ng kunting barya para sa hari. Kunti lang. Kung may mga barya sila, yung mga kunting barya lang. Pero ang mga pulubi na masaya, they gave every coins that they have. Yung masaya ng mga pulubi, lahat-lahat na nakuha nila nung araw na yun, binibigay nila lahat. Pati yung lalagyan, binibigay nila kasi natuwa sila. Kasi para sa kanila, it is a privilege to offer a gift to a great king. At ang sabi ng hari, salamat sa inyong gift para sa akin. Itong silver coins na binigay ninyo, titimbangin ko ito lahat at palitan ko ng 24 carats of gold, kaparihan ng timbang ng coins ninyo, ibalik ko sa inyo. At sabi ng mga galit na pulubi, sabi na, sayang, hindi natin binigay lahat. That's what God is doing us, the Bible says. Give, and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. Anong ibinibigay natin, babalik sa atin. Diba totoo yan? Tama ba yung Tagalog ko? So hindi totoo yan na sabihin natin, ako po'y naging mahirap dahil ako'y nagbibigay. Wala sa Bible yan. Nagsinungaling ka lang. Kung totoong nagbibigay ka, yung church natin pagpalain ng Panginoon. Kung totoong nagbibigay ka, yung business mo pagpalain ng Panginoon. Because that's the promise of God. Number 4, it is a product of blessing. Wealth and riches is the result of God's blessing. Blessing of God's people. God can't bless us if we will not obey God's command. Hindi po tayo pagpalain ng Panginoon as a Christian. Pero kung hindi ka totoong baptist ka, pero hindi ka totoong ligtas, okay lang yun. Hindi ka magbigay sa tithes, hindi ka magbigay sa faith promise offering, yayaman ka pa rin kasi hindi ka ligtas eh. Kung church na hindi ligtas, hindi nabibigay, yayaman yan. Kasi hindi sila ligtas eh. Pero kung totoo kang ligtas, hindi ka pagpalain ng Diyos. World mission is God's command. Giving for world mission is God's command. In Proverbs chapter 10, verse 22, the blessing of the Lord, it maketh rich. What? The Bible says? The blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. Yung blessing ng Panginoon, walang halong, anong tawag yan? Walang halong, kalungkutan, puro kasayahan. Yung pera na galing sa sugal, galing sa masamang paraan, maraming kalungkutan. It is a curse to us. Baka gusto mo sabihin sa akin, Pastor, dami mga Kristiyano na hindi nagbibigay. Bakit mayaman sila? Unang-una, baka hindi sila ligtas. Pangalawa, masaya ba sila sa kayamanan nila? Diba? But the Bible says, the blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. Ang masayang Kristiyano, yung Kristiyano na nagbibigay. Ako dito, kung tumayo ako, kilala ko sino nagbibigay. Sino yung hindi? Tingnan ko. Kasi yung Kristiyano na hindi nagbibigay, pag magsimba yan, palaging galit. Diba? Pero yung Kristiyano na nagbibigay, palaging masaya.
Hindi biro yan, totoo yan. Amen? Kasi pag hindi tayo magbibigay, kawawa tayo. Kawawa tayo, hindi tayo masaya. It is a product of blessing. Ang masayang Kristiyano, yung Kristiyano nagbibigay. Number 2, the purpose of wealth. Number 1, the promise of wealth. Number 2, the purpose of wealth. God has a purpose in giving us wealth and riches. Number 1, to magnify the name of God. God wants to give us wealth and riches to magnify the name of God. In Psalm 115, verse 1 and 3, not unto us. Ito po ay isang panalangin. Not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name gave glory. For the mercy and for the truth's sake, wherefore should the heathen say, where is now their God? But our God is in heaven. He hath done whatsoever He hath pleased. Our wealth and riches ay hindi ito para sa sarili natin. Kaya pag makuha mo yung wealth para sa sarili mo, kawawa ka. Kasi kung marami kang pera, dami ang problema mo. Daming, kalungkutan. Marami po mga Kristiyano, hindi nila naintindihan yan. Our wealth and riches ay hindi para sa atin. Para sa Panginoon. Kung hindi tayo pagpalain ng Diyos, magtatanong ang mga unbelievers. Di ba sabi dito, wherefore should the heathen say, where is now your God? Where is now your God, their God? Ang mga unbelievers, magtanong po sila, where is your God? Bakit hindi natapos yung church building ninyo? Bakit walang bubong yung building ninyo? Di ba tanongin ng mga unbelievers yan? God is going to bless us to magnify the name of God. Hindi para sa atin. May isang Kristiyano, ng nanay niya, tumira sa Amerika, siya po'y naligtas. Isang maliit na church. And then, every time yung nanay niya umuwi, inimbita niya, nanay, punta tayo sa church. Nanay, punta tayo sa church. For how many years? And then one day, one Sunday, yung nanay niya pumunta, sumama sa kanila. Doon nakinig yung nanay niya sa preaching ng pastor. After na doon na sila sa bahay, sabi ng, kasi sa Cebuano, pag lalaki, dung. Inday, di ba? Dung. Ang galing ng salita ng preaching ninyo, ang maganda pala yung message ng pastor ninyo. Pero sabi ng nanay, bakit dung? Bakit kawawa kayo sa church? Naintindihan yung sabihin ko? Yung nanay pala, ayaw niyang pumunta sa church nila kasi yung church building nila parang almost halos naman mabagsak. O yung upuan, kawawa yung upuan. Ang isip ng nanay niya, mga luko-luko siguro sila. Di ba mahiya tayo? I believe God wants to bless us to magnify the name of God. Pero tayo lang minsan, nilimit natin ang ableness ng Panginoon. Ito lang kasi hindi natin kaya. Ito lang isupport natin kasi hindi natin kaya. Ito lang gawin natin kasi hindi natin kaya. Nalimutan natin ang Panginoon kaya niya. Hindi po kayang gawin ng Panginoon kung hindi tayo maniwala sa Kanya. But if every Christian in the church is going to start believing God, that God is able, kayang-kaya natin, hindi kaya sa sarili natin, pero kaya ng Diyos. In Psalm 115, verse number 12 to 14, the Lord had been mindful of us. God is thinking about you. He's thinking about us. Pero wala magawa ang Panginoon Kagustuhan natin hindi maniwala sa Kanya. He will bless us. He will bless the house of Israel, meaning the church. He will bless the house of Aaron. He will bless them that fear the Lord, both small and great. The Lord shall increase you more and more, you and your children. It is God's plan to bless us all, both small and great. It is God's plan to bless you more and more every year, to magnify the name of God. Iyon ang plano ng Diyos, na tayo po pagpalain niya. Ano pong nakahadlang sa plano ng Diyos? Yung hindi tayo naniwala sa Diyos.
Hindi natin kayang ibigay lahat sa Panginoon. Kasi takot tayo. Kasi sa isip natin, baka hindi kaya ng Panginoon na ipagpala tayo. Number 2, to make pleasure for God. In Psalm 35, verse 27, Psalm 35, number 35, verse 27, let them shout for joy and be glad that favor my righteous cause. Yeah, let them say continually, let the Lord be magnified, which hath pleasure in the prosperity of His servant. Masaya po ang Panginoon kung tayo'y makabili ng mga bagong kagamitan. Masaya po ang Panginoon kung maayos yung mga church building natin. Masaya po ang Panginoon kung tayo po ipagpalain niya. Ang Diyos natutuwa siya kung ikaw magiging lumago yung hanap buhay mo. Kasi ang gusto ng Diyos, magamit ang kayamanan mo sa gawain niya. Pero kung mayaman ka na hindi ka nagpagamit sa Diyos, hindi ka nag-support sa gawain ng Panginoon, walang silbi ang kayamanan mo. That's nothing, that's useless. Number 3, to make us not to be ashamed as God's people. Kasi, kung tayo po'y mukhang kawawa, mukha lang pero hindi. Diba? Ano tayo eh? Parang mahiya tayo. Diba? Hindi natin kaya nung umakyat sa malalaking bahay. Hindi masaya. Hindi mali. Kung kayo po ay naligtas na talagang mahirap ang buhay mo. But I will tell you, this morning, it is God's plan. It is, kagustuhan ng Panginoon na kayo po ay ipagpala ng Diyos kung ikaw sumunod sa salita niya. Joel chapter 2, verse 26. Joel chapter 2, verse 26. And it shall be eat in plenty, and be satisfied, and praise the name of the Lord your God, that hath dealt wondrously with you, and my people shall never be ashamed. Amen? And my people shall never be ashamed. Noong bago pa akong Kristiyano, member ako sa isang maliit na church doon sa amin, sa Misamis Occidental. Nawasak yung bagong church building namin. Bago yon, pero nawasak sa simpleng hangin. Kunting hangin lang, nawasak na siya. Kasi, ang dahilan, nawasak yon kasi matagal siya, hindi naatipan. Kasi ang church, walang pambili ng bubong. So, for how many months, ganun lang siya, hindi naatipan. So, may atip na siya, nasira siya sa kunting hangin. At pinagtawanan kami sa mga tao. Yung mga kaibigan ko, sabi niya, tingnan yung church ninyo. Nasira. Diba? Mahiya tayo? Hindi ba kayo nahiya? Kung pagtawanan tayo sa mga tao? Diba? Now, gusto ng Panginoon na pagpalain tayo, pero hindi siya God cannot bless us kung hindi tayo sumunod sa salita ng Diyos. Giving is the secret of blessing. Yung nanay namin, 8 kaming magkakapatid. Nanay ko, tatay ko, 10. Ang lulutuin ng nanay ko na itlog, 2. Iano ng nanay ko yan. Tapos, ilagay sa kawali. Tapos, kailangan manipis na manipis, parang papel. Para magkasya sa amin. At lagyan ng nanay ko ng maraming asin. Tapos yung nanay ko, sulwiner yan. Lahat na manghingi sa amin ng, malunggay. Sabihin ng kung mamatay ka, ligtas ka ba? Pumunta siya sa mga uncle ko, mga aunties ko, pero walang siyang nawin ng Panginoon. Kasi tingin nila sa amin, kawawa kami. Kasi yung mga tao, hindi tinitingnan nila yung purma natin. Yung nakabarong, yung taong nakabarong. Tapos, yung t-shirt mo, bagong lipunan pa.
Mag-share ka sa gospel, tapos yung sapatos mo may butas, ayaw nilang tumanggap sa Panginoon minsan eh. Sabi niya, baka mapareho ko sa iyo. Diba? Now, Christian, it is a challenge to us. It is a challenge to us. Para sa akin, never nangyari sa akin na sometimes I gave all to the Lord, but God is going to, pinagpala ako ng Panginoon every year. To God be the glory. Kasi totoo po ang salita ng Panginoon. Number 3, last, the procedure of wealth. God has the procedure how to get wealth. God's procedure is sure and simple. Simple lang po ang procedure ng Panginoon. By honesty and hard work. In Proverbs chapter 10, verse 4, he becometh poor and delayed with a slack hand, but the hand of diligent make it rich. If you want to be blessed by God materially, work hard and be honest. Tayo mga pastor, dapat masipag at honest tayo para pagpalain ng Diyos ang buhay natin. Kasi ganito, sana hindi niyo na-misunderstood yung sinabi ko. Money itself is not a blessing. Amen? Huwag mong sabihin, kung marami akong pera, pinagpala ako ng Panginoon. Pinagpala ka ng Panginoon. Kung marami kang pera, masaya ka. Ginamit ka ng Panginoon. Amen ba? Ha? Kasi baka isipin nyo, yun si may sasakyan, pinagpala yan. Pag hindi yan galing sa Panginoon, hindi yan blessing. Masama yan. Diba? Kasi wala ka pang, may mga tao na naman na ayaw nilang marami silang pera. Pero para sa akin gusto ko na pagpalain ako ng Diyos kasi gusto ko maggamit para sa gawain ng Panginoon. Ang kayamanan ay ang katamaran ay isang wickedness in the sight of God. Bakit maraming Kristiyano na walang maibigay para sa world mission? Kasi walang trabaho, kasi tamad. Hindi makahanap ng trabaho. Sabi ng mga Chinese, yung mga Pilipino, kung hanap-hanap ng trabaho, pag may trabaho, hindi gustong magtrabaho. Diba? Number 2, by having a seed of giving. Hard work and honesty are useless if we don't give a seed to the ground. In Proverbs chapter 11, verse 24, there is that scatter it and yet increase it, and there is that withhold it more than is meat, it tendeth to poverty. Giving is just like scattering a seed to the ground. Giving is God's way of blessing us. Giving is not pain, but gain. Ito po'y paraan ng Diyos na tayo po'y pagpalain niya. Giving is not a burden, but it is an opportunity to be blessed by God. Giving is God's plan of blessing us. When you give for mission, don't look on your wallet. Huwag niyong tingnan yung wallet niyo, but look on God's wallet. Huwag mong isipin kung ano ang kaya mo. Isipin mo kung ano ang kaya ng Diyos. Because God is able to bless us more if we obey Him. God is able to give you wealth for mission because mission is God's idea. Hindi ito kay Dr. Nable, hindi ito kay Dr. Gisalba. Kung hindi, idea ito ng Diyos. World mission is God's command. Giving for world mission is God's command. World mission can't make us poor. But it is our opportunity to be blessed by God. Yung maliit man na church mo, kailangan mo nagbigay sa world mission. Kailangan mo magbibigay para sa mission. Kung malaki man o maliit, kailangan at tayong lahat because it is a God's command. Huwag mong sabihin, Pastor, hindi namin kaya mo, kasi kaya ng Diyos. God is able to bless us, to give us wealth for the sake of the gospel. The important is every souls of men na madala natin sa Panginoon. Anong silbi ang pira natin? Nilagay mo lang sa bangko. Kung mamatay ka, hindi mo alam kung magamit pa ba yun sa tamang paraan. God is looking for a faithful Christian who has the heart for world mission and willing to obey God in His giving. Christian, church members, kailangan na sa puso mo. This is your opportunity to be blessed by God.
And then you say, Lord, here am I, use me. Maybe, kung nagsimula ka na nagbigay sa Panginoon, increase your giving because that's the God's plan. And God is going to bless you more. Gusto ng Panginoon. Every year, God is going to bless you more. It is our privilege to give for world mission. Amen? Kasi alam natin, God is able. Let's pray, Lord, thank you for the word. Thank you, Father. I pray, Lord, that this word na narinig po nila, you use it, Father, to challenge us to give more for world mission. In Jesus' name I pray. Amen.